Zephyr's POV. Mabigat ang bawat buhat, parang kasabay ng pabigat na nararamdaman niya sa dibdib. Basang-basa na ng pawis ang gray niyang sando. Halos pumutok ng ugat sa bisig habang paulit-ulit siyang nagbabarbell. Waring gusto niyang idaan lahat ng inis, lungkot at frustration sa bawat pagbuhat. Pero kahit anong bigat ang isalampak niya sa bar, hindi pa rin yon kayang pantayan ng bigat ng pagkawala ni Ariana. Idadaan mo na lang ba sa pag-gym ang problema mo kay Ariana? Isang pamilyar na tinig ang umalingaw sa gym. Nilingon niya ang pintuan at nakita doon si Drake. Naka-hoodie, may hawak na bottled water at may pilong ngiti sa labi. Kung wala kang balak puntahan siya, patuloy nito habang lumapit. Ako na lang pupunta sa lugar nila. Tumaas ang kilay ni Zephyr habang iniiwas ang tingin. Patuloy lang sa pag-wraps ng weights. Gwapo rin naman ako, di ba? Dagdag ni Drake, mayabang pa rin ang tono. Sumama ang tingin ni Zephyr, parang sinakalang pride niya sa narinig. Inihagis niya ang barbell pababa at tumunog ito ng malakas sa sahig. Subukan mong puntahan siya, Drake. I dare you. Malamig at matalim ang tono niya. Bakas ang tensyon sa panganyang nanginginig. Kung sa tingin mo makukuha mo si Ariana sa pagpapatawa mo, nagkakamali ka. Hindi siya tulad ng mga babaeng hinahatak mo lang palabas. Napangiti si Drake, pero may bahid ng pagsubok sa tingin. Iba nga siya bro, kaya nga nakapagtataka kung bakit hinayaan mong umalis siya. Tahimik si Zephyr, napalunok siya. Tinamaan siya sa tanong na iyon. Isang tanong na ilang araw nang bumabagabag sa kanya tuwing tititig siya sa kisame. Ng kwarto niya sa gabi. Huwag mo akong subukan, Drake, mariing sabi ni Zephyr. Dahil kahit anong lakas ko, kahit anong yaman ko, hindi pa rin ako sapat para pigilan siyang umalis. Napabuntong hininga si Drake. Eh di puntahan mo, ayusin mo, kasi kung hindi mo kaya, someone else will. Napayako si Zephyr, at sa unang pagkakataon, tila hindi niya alam ang susunod na hakbang. Pero isang bagay ang sigurado siya, handa niyang isuko si Ariana, hindi ngayon, hindi kailanman. Hindi ko alam kung gusto rin ba niya ako. Mahina pero matapat na sambit ni Zephyr habang nakatitig sa sahig ng gym. Para siyang batang naligaw, walang direksyon, walang kasiguraduhan kung may babalikan pa siya sa dulo ng lahat ng ito. Tahimik si Drake sandali, saka biglang tumawa, isang malakas at pang-asar na tawa. Kaya pala halos araw-araw kang nandito, nagpapalaki ng katawan para mapansin ka ng babae. Umiling-iling to habang nakaupo sa isang bench, hawak-hawak pa rin ang bottled water. Hindi ko inakalang darating ang araw na makikita kong ang Mr. Soplado, Mr. Perfecto, Mr. Madrigal mismo ay hindi sigurado kung gusto siya ng babae. Iconic to. Napairap si Zephyr pero hindi siya nakasagot agad. Napahawak siya sa batok niya, parang gusto niyang paluin ang sarili. Hindi mo siya kilala tulad ng pagkakakilala ko sa kanya. Seryoso niyang sagot. Kilala ko siya sa pananahimik niya, sa pag-aalaga niya kay Emmanuel, sa mga simpleng ngiti niya kahit pagod siya. Hindi siya katulad ng ibang babae na madali lang basahin. Tahimik siya, Drake, at hindi ko alam kung anong nararamdaman niya para sa akin. Eh di tanungin mo, sagot ni Drake, nanunukso pa rin. O baka naman natatakot ka sa sagot. Tahimik si Zephyr. Nakatitig lang siya sa salamin sa harapan kung saan makikita niya ang sarili niyang pawisan at mukhang litong-lito. Aminin mo na kasi, dagdag pa ni Drake, medyo seryoso na rin ang tono. Hindi ka takot sa rejection. Takot kang malaman na mahal mo talaga siya. Napakurap si Zephyr. Hindi niya masabi pero tinamaan siya sa sinabi ng kaibigan. Kaya ba siya hindi makalapit kay Ariana dahil baka umamin siyang hindi lang niya ito gusto pero mahal na niya ito? At kung ganoon nga, paano kung huli ng lahat? Paano si Noemi? Tanong ni Drake habang ininom ang natitirang laman ng kanyang bottled water. Kasal kayo, may anak kayo. Hindi pa ba sapat na isipin mo rin yon? Napabuntong hininga sa Zephyr. Pinunasan niya ang pawis sa noo gamit ang tuwalya habang nakatitig sa kawalan. Matagal siyang di nagsalita. Sa loob-loob niya, ilang beses na rin niyang tinanong ang sarili ng parehong tanong. Pero ngayon mas malinaw sa kanyang sagot. Wala na akong pakialam kay Noemi. Mariin niyang sagot. Ramdam ang bigat sa dibdib. Nagsimula lang naman lahat ng yon dahil kay Emmanuel. Dahil gusto ng mama ko na magkaroon ng tagapagmana. Dahil gusto na Senyora Esmeralda ng perpektong pamilya. Pero wala naman talagang puso yung kasal na yon, Drake.
Nagkatinginan silang dalawa ni Drake, seryoso na ang kanilang mga mata. Nagbago lang ang lahat nang dumating si Ariana. Nang dumating siya, doon ko nakita kung anong ibig sabihin na may kasama kang tunay na nagmamalasakit. Na kahit hindi siyang tunay na ina ni Emmanuel, nagmahal siya ng buo, ng totoo. Nagkuyom ng kamao si Zephyr. Kung may pipiliin akong pamilya, pipiliin ko yung pamilya na may pagmamahalan, hindi yung pamilyang nilikha sa takot at obligasyon. Ang mama mo, siguradong magwawala sa Senyora Esmeralda kapag nalaman niyang tinalikuran mo si Noemi. Sambit ni Drake, medyo alanganin. Hayaan mo siya, sagot ni Zephyr. Matagal na akong nabubuhay para lang hindi sundin ang gusto niya. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko noon. Ngayon ako naman ang pipili ng gusto ko. Tumayo si Zephyr, dumiretso sa locker niya. Kung saan masaya si Emmanuel, doon ako. At alam kong may Ariana lang siya naging totoo at maligaya. Nginitian siya ni Drake. Bahagyang natatawa. Ayos, yan ang Zephyr Madrigal na kilala ko. Yung hindi natatakot sa kahit sinong Esmeralda. Hindi lang to para sa akin, Drake. Sambit ni Zephyr habang sinusuot ko ang jacket niya. Para kay Emmanuel at para sa babaeng hindi ko kayang mawala. Tahimik si Drake pero baka sa mukha niya ang pagsang-ayon. Aba, kung ganyan ka na magsalita, mukhang di na akong dapat pumunta sa probinsya. Ikaw na. Ngumiti si Zephyr. Ngayong buo ng loob niya, wala nang makakapigil sa kanya. Saan tayo ngayon? Tanong ni Drake habang sumakay na sila sa sasakyan. May ngising pilyo ito at habang hinihimas pa ang kanyang baba. Baka gusto mong mambabae muna tayo. Pamparelax lang bago ka lumipad sa probinsya. Hindi ba't yan ang original recipe ng Zephyr Madrigal dati? Biglang napahinto si Zephyr sa pagsuot ng seatbelt. Napalingon siya kay Drake na animo hindi makapaniwala sa sinabi ng kaibigan. Tangina Drake, mariin niyang mura at umiling ng madiin. Paano mo nasabi yan? Mambabae? Napasimangot siya, kitang inis sa mga mata. May anak kang babae, Drake. Isipin mo nga yung magiging epekto niyan sa kanya kung malaman niyang ganun ka. Natatay niya ang tipo ng lalaking babaero? Tahimik si Drake, tila napahiya. Di niya inaasahan ng seryosong sagot mula kay Zephyr. Hindi na to katulad ng dati. Hindi na ako yung Zephyr na walang pakialam. Ngayon alam ko na kung sino ko at ano ang mahalaga sa akin. Dagdag ni Zephyr. Mariing nagsalita habang sinisindihan ang makina ng sasakyan. Wala na yung pakikipaglaro. This time, seryoso na ako. Ngumiti si Drake, biglang nagpalit ng tono. Teka lang bro, umaamin ka na ba? In love ka na talaga kay Ariana? Hindi agad sumagot si Zephyr, pero kita sa mukha niyang pagkailang habang umingiti ng bahagya. Alam mo yung pakiramdam na kahit lahat ng bagay sa paligid mo magulo, pero basta nandun siya, parang buo ka? Damn! Sabay tawa ni Drake. Bihira kang ganyan magsalita, pero seryoso ko na nga talaga. Humagikik si Zephyr, saka tumapak sa gas. Oo, at this time, hindi ko na siya palalampasin. Sa probinsya na tayo? Sa probinsya, sagot ni Zephyr, puno ng determinasyon. At kung kailangan ko ipaglaban siya sa buong mundo, gagawin ko, kahit pa kay Noemi o sa sarili kong ina. Mabilis ang takbo ng sasakyan nila, at sa bawat segundo ng biyahe, mas lalong tumitibay ang desisyon ni Zephyr na bawiin ang babaeng tunay na nagpabago sa kanya. Patunungan na sana kami ni Drake sa probinsya. Tahimik akong nakatingin sa labas ng bintana habang iniikot ng isip ko ang mga posibleng senaryo kapag nakita ko na si Ariana. Paano ko siya haharapin? Ano ang sasabihin ko? Pero bago pa man kami makalampas ng highway, biglang tumunog ang phone ko. Noemi? Put! Napamura ko sa ines pero sinagot ko pa rin. Zephyr, bumalik ka na rito, umalis yung yaya. Sigaw ni Noemi sa kabilang linya, halatang hysterical. Kagagawa na naman ni Emmanuel. Nagwala siya at tinakot ang yaya, kaya umalis. Wala na akong matakbuhan kundi ikaw. Napatingin ako kay Drake. Kita sa mukha niyang disappointment. Balik tayo, maikling utos ko. At agad niyang pinaikot ang sasakyan pabalik ng mansyon. Pagdating namin sa mansyon, sinilubong agad ako ni Noemi. Nakapamewang siya at halatang inis na inis. Si Emmanuel naman nasa sala at umiiyak. Hinahanap pa rin si Ariana. Lalo akong nadurog sa eksenang yon. Ano ba to, Noemi? Akala ko ba ayos na tayo dito?
Singhal ko sa kanya habang naglalakad kami papasok sa kwarto ni Emmanuel. Kung di ba naman kasi, sobrang kakulitan ng anak mo, natakot yung yaya. Sagot niya, napapailing pa. Ang kulit-kulit, hinahanap pa rin si Ariana. Di pinakawalan yung mga insekto sa kwarto, ayan tuloy. Huminga ako ng malalim, pinigilan ng sarili ko. Bakit mo pa kasi pinaalis si Ariana noon pa lang? Hindi ba't alam mo na siya lang kayang kontrolin si Emmanuel? Excuse me? Taas kilay na sabi ni Noemi. Hindi ko siya pinaalis, siya ang umalis. Mas pinili niya ang pera kaysa anak mo. Tinanggap niya ang 10 milyong tseke na bigay ko? Tumitig ako sa kanya, matalim. Hindi ako naniniwala. Kilala ko si Ariana. Hindi niya iiwan si Emmanuel kung wala siyang matinding dahilan. Umiling si Noemi. Napakamot sa ulo at umirap. Kaya nga hindi mo siya dapat pagkatiwalaan. Baka matagal ka nang ginagamit nun. Ginamit niya si Emmanuel para makakuha ng simpatya at pera. Enough, Noemi. Halos pasigaw kong sabi. Ang may kasalanan dito ay ikaw. Hindi mo man lang naisip ang mararamdaman ng anak mo. Hindi mo naiisip kung gaano siya ka-attach kay Ariana. Hindi siya nakasagot agad. Dahil sa pride mo, nasaktan ang anak natin. At ngayong wala na si Ariana, saka ka naghahanap ng solusyon? Puro kasisihan, pero hindi mo makita ang sarili mong mali? Tahimik si Noemi. Si Drake naman nasa gilid lang nanonood. Hindi na nagsasalita. Si Emmanuel sa kabilang silid patuloy pa rin sa paghikbi. Paulit-ulit na tinatawag ang pangalang Ate Ariana. At sa sandaling iyon, mas napatunayan ko pa hindi pera ang habol ni Ariana. Kasi kung ganun lang, hindi niya iiwan ang puso niya, si Emmanuel, at hindi niya ako iiwasan ng ganito. Daddy, gusto kong makita si Ate Ariana. Punta tayo sa probinsya nila. Mahinang sabi ni Emmanuel habang yakap-yakap ang paborito niyang stuffed toy. Namumugto ang mga mata niya sa kakaiyak at sa boses niyang punong-puno ng lungkot, para bang sinasakal ang puso ko. Umupo ako sa tabi niya, marahang hinaplos ang likod niya. Anak, susubukan natin ha? Huwag kang mag-alala, makikita mo ulit si Ate Ariana. Ngunit bago ko pa man maipangako ng tuluyan iyon, biglang sumabat si Noemi mula sa pinto. Hindi siya pupunta sa probinsya, Zephyr. Tumigil ka na sa pagpapalaki ng ilusyon ng batang yan. Matalim ang boses ni Noemi, punong-puno ng inis at pangmamando. Tumayo ako at hinarap siya. Noemi, hindi ito tungkol sa iyo o sa akin. Tungkol to sa anak natin, sa nararamdaman niya. Hindi mo ba nakikita kung gaano siya nasasaktan sa pagkawala ni Ariana? Alam ko, pero hindi ibig sabihin nun dapat natin sundin ang bawat gusto niya. Bulyaw niya. At lalo na rin babaeng yan? Umalis siya. Iniwan niya si Emmanuel. Huwag kang magpakatanga, Zephyr. Napakayom ang kamao ko. Malalim akong huminga, pinipigilan ng sarili. Umalis si Ariana kaya wala siyang magawa. Kasi pinaalis mo siya, Noemi, at alam mong totoo yan. Tatamahimik si Noemi sa galit, tapos ay nagsalita ulit. Mas seryoso na ngayon ang tono niya. Bakit ngayon mo siya ipagtanggol, Zephyr, ha? Ba't parang siyang nasa panig mo at hindi ako? Hindi ba't ako ang asawa mo? Tinitigan ko siya, malinaw at walang pag-aalinlangan na sagot ko. Dahil siya lang ang may malasakit kay Emmanuel. Siya lang nakakaintindi sa anak natin sa paraang kahit ako, hindi ko magawa. Mahal niya si Emmanuel, Noemi. Binuhay niya ulit yung ngiti ng anak natin. Umiling siya, tumatawa sa inis. Hindi ako naniniwala, niloloko ka lang nun. Dahil mabait siya sa anak mo, ay di ibig sabihin mahalaga siya. Mahal mo na ba siya, Zephyr? Pasigaw niyang tanong, nanginginig ang boses. Natigilan ako, tahimik. Nakatitig lang ako sa kanya habang bumabalot sa dibdib ko ang bigat ng isang katotohanan. Oo, mahinang tugon ko. Mahal ko na siya? Anong sabi mo? Halos hindi makapaniwalang bulong ni Noemi. Mahal ko na siya, Noemi. Ulit ko, mas matatag na ngayon ang boses ko. At hindi ko to pinili. Hindi ko hinanap. Pero nang makita ko kung paano niya mahalin si Emmanuel, kung paano siya magsakripisyo kahit hindi naman niya obligasyon, doon ko napagtanto kung gaano siya kaiba. Kung gaano siya kabuting tao at kung gaano siya karapat-dapat sa pagmamahal. Natulala si Noemi. Walang salitang lumalabas sa bibig niya at sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng mga desisyong matagal ko nang tinatakasan. Ang katotohanang hindi ko kayang ipagpatuloy ang ganitong buhay. Sa labas ng kwarto, maririnig ang hikbi ni Emmanuel.
Ate Ariana? At doon ko lang naintindihan, hindi lang akong nawalan sa pag-alis niya, kundi kaming dalawa ng anak ko. Paano kung perang mas mahalaga sa kanya, Xavier? Tanong ni Noemi. Nanginginig ang walit na boses habang nakatayo sa harapan ko. Paano kung hindi ikaw? Hindi si Emmanuel. Pero kung ginawa lang niya yun para sa sarili niya, guguluhin mo pa rin ba ang buhay niya? Kahit malinaw na iniwan niya na kayo. Hindi ako agad nakasagot. Sa loob-loob ko, dumadaluyong ang mga tanong. Totoo bang iniwan niya kami dahil sa pera? Totoo bang kinuha niya ang tseke? Hanggang ngayon walang malinaw na sagot. Wala akong ebidensya. Wala akong narinig na diretsyong paliwanag. Ang meron lang ako ay ang alaala ng bawat sandaling kasama namin siya. Bawat ngiti ni Emmanuel, bawat matahimik na gabi na ang tanging musika ay ang pagtawa ng anak ko habang nakalaro si Ariana. Tumingin ako kay Noemi. Matatag ang mga mata ko. Wala akong alam kung totoo man na kinuha niya ang pera. Wala akong narinig mula mismo sa kanya. At ayokong husgahan siya nang hindi ko siya naririnig. Napatikom ng bibig si Noemi, pero hindi pa rin nawawala ang tensyon sa pagitan naming dalawa. Xavier, umpisa niya ulit, ngunit inunahan ko na siya. Alam mo kung ano ang totoo, Noemi, mahinahon kong sabi. Hindi ko siya kailanman naramdaman na naging mapagsamantala. Hindi ko siya nakitang tumingin sa anak ko na may halong interes at kung pera man ang dahilan ng lahat. Gusto kong siya mismo magsabi nun sa akin, sa mata ko, sa puso ko, at walang halong kasinungalingan. Paano kung totoo ngang kinuha niya ang tseke? Ulit ni Noemi, mas malamig na ngayon ang boses. Tumango ako. Kung totoo yon, masasaktan ako, oo, pero mas gugustuhin ko pa rin ako ang makarinig ng katotohanan mula sa kanya, kesa mabuhay sa mga hinala at kasinungalingan mo. Guguluhin mo pa rin ba ang buhay niya? Tanong niyang muli na parang isang pagsubok. Tinitigan ko siya ng diretsyo. Kung ang ibig mong sabihin na guguluhin ay susubukan ko makipag-usap sa kanya, oo, gagawin ko. Hindi dahil gusto kong guluhin ang buhay niya, kundi dahil may mga tanong akong kailangan ng sagot. May mga nararamdaman ako na kailangan kong mailabas. May mga anak akong patuloy siyang hinahanap. Huminga ako ng malalim at saka nagpatuloy. Hindi ako takot sa katotohanan, Noemi. Mas takot ako sa what ifs. Paano kung totoo na hindi niya kami iniwan ng dahil sa pera? Paano kung may dahilan siya na hindi mo sinubukang alamin? Paano kung lahat ng to ay kasalanan nating lahat na hinusgahan siya kaagad? Tahimik si Noemi. Tahimik ang buong silid. Sa likod ko, narinig ko ang boses ni Emmanuel mula sa taas ng hagdan. Daddy, kailan po uuwi si Ate Ariana? At doon, lalo kong naramdaman na wala na akong karapatang husgahan si Ariana. Hindi pa ngayon. Hindi pa hanggang hindi ko siya naririnig. Dahil sa lahat ng nangyari, isang bagay lang sigurado ko. Hindi pera ang bumuhay sa anak ko. Si Ariana yun. Ariana's POV. Sigurado ka na ba talaga? Tanong ni Beth habang tinutupi ang ilang damit ko at inilalagay sa lumang backpack. Aalis ka na? Kahit hindi mo pa alam kung anong naghihintay sa'yo doon? Tumango ako kahit may bahid ng kaba sa dibdib ko. Oo, kailangan kong subukan, Beth. Mas okay na to kaysa manatili dito at puro sakit lang ng ulong hatid. Tahimik kaming dalawa habang patuloy sa pagsisinap ng mga gamit hanggang sa bigla siyang nagsalita. Sayang yung 10 milyon, no? Diretsyong tanong niya pero may halong biro. Kung ako yan, baka tinanggap ko na. Pambayad ng utang, puhunan, future. Pero ikaw hindi mo tinanong paano mo makukuha yon? Napahinto ako sa pagtutupi ng blouse at napatitig sa sahig. Mabilis sumagi sa isip kong eksenang hawak ko yung sobre. Yung sandaling kaya kong baguhin ang kapalaran ko, ang pamilya ko, pero hindi ko ginawa. May dahilan ba kung bakit di mo kinuha yung pera? Tanong ulit ni Beth. Ngayon mas seryoso na ang tono. Gusto kong magsinungaling. Sabihin na lang na ayokong tumanggap ng limos, na gusto kong tumayo sa sariling paa, na hindi ko kailangan ng kapalit pero hindi ko magawa. Kasi ang totoo, hindi perang naging dahilan. Naramdaman ko yon sa bawat ngiting binibigay ni Emmanuel sa tuwing kasama niya ako. Sa bawat tahimik na sandaling magkasama kami ni Zephyr, sa mga titig niya kapag akala niya hindi ako nakatingin. Hindi ko alam, bulong ko. Pero alam ko. Alam kong unti-unti na akong nahuhulog.
Hindi sa perang alok niya, hindi sa kaginhawaan ng buhay na kaya nilang ibigay kundi sa kanya, kay Zephyr. Dahil may nararamdaman ka na sa kanya, no? Tanong ni Beth, tumitig sa akin. May halong ngiti sa labi pero kita sa mga mata niya ang pag-unawa. Hindi ako sumagot, pero sapat ang pananahimik ko para makuha niyang sagot. Hay nako, Ariana, buntong hininga niya. Ang puso nga naman. Kahit 10 milyon walang laban sa nararamdaman. Ngumiti ako, pilit. Kasi tama siya. Wala nang mas mabigat pa kaysa sa piniling kalimutan ng pera kapalit ng damdaming hindi mo rin naman sigurado kung may patutunguhan. Pero ito ang alam ko. Hindi ko pagsisisihan ang desisyong hindi ko tinanggap ang perang yon. Mas gugustuhin ko pa rin manatiling totoo sa sarili ko kahit masakit. Narinig namin mula sa ibaba ang malakas sa tinig ni Tita Lorna. Mga iha, tara na't baka maiwan tayo sa biyahe. Sigaw niya habang tila abala sa pag-aayos ng mga bitbit na gamit. Nagkatinginan kami ni Beth, parehong may ngiti sa aming mga labi. Hindi lang to simpleng lakad para sa amin. Ito ang simula ng isang bagong kabanata. Ilang araw na naming pinaplanong pag-alis na to at ngayong nandito na ang sandaling matagal naming inantay. Hindi ko maipaliwanag ang halo-halong emosyon sa puso ko. Kaba, tuwa at konting pangungulila. Huminga ako ng malalim at tumayo. Muli kong nilingon ang silid na ilang taon kong tinuluyan. Parang kahapon lang nangarap akong makahaon. Ngayon may maliit akong pag-asa na baka sa pag-alis na ito may bagong daan akong matuklasan. Bago ko tuluyang lumabas, pinuntahan ko muna si Mama sa kusina. Abala siya sa paglalagay ng tinapay at kape sa mesa, pero nang makita niya ako, huminto siya at niyakap ako na mahigpit. Mag-iingat ka, anak. Malambing niyang bulong habang hinihimas ang buhok ko. Hindi man kita kasama sa paglalakad mo, ang dasal ko, gabayan ka ng Diyos sa bawat hakbang mo. Napaluha ako sa yakap na yon. Mama, salamat sa lahat. Babalik din ako at pagbalik ko sana may magandang balita na akong dala. Ngumiti siya, pilit tinatago ang pag-aalala sa mata niya. Ang mahalaga, masaya ka. Sundin mo kung saan ka dadalhin ng puso mo. Paglabas namin ng bahay, sinalubong kami ng mainit na sikat ng araw at masiglang boses si Tita Lorna na abala sa pakikipag-usap sa driver ng van. Oh, ayan na pala kayo, bati niya. Ayusin niyo ng upuan ninyo ha, medyo mahaba-haba ang biyahe natin. Pagkasakay namin sa van, hindi mapakali si Beth sa tabi ko. Ariana, isipin mo, baka kakita na tayo ng mga foreigner, yung ibang lahi talaga, ibang-iba sa mga nakikita natin dito. Nakaka-excite, diba? Napatawa ko. Oo nga eh. Pero ang totoo, gusto ko lang din makalimot. Habang umaandar na ang sasakyan, tinanaw ko ang aming maliit na tahanan. May bahagyang lungkot sa dibdib, pero mas nangingibabaw ang pag-asa. Ito na, panibagong simula, panibagong paglalakbay at baka sakaling sa bagong lugar na yon, matagpuan ko rin ang sarili ko. Pagod na pagod kami ni Beth nang sa wakas, marating namin ang lugar na magiging pansamantala naming tahanan. Akala ko'y bahay na may bakuran at tanim-tanim pa, pero mas lalo kong namangha na makita ko ang gusali sa harapan namin. Isang malinis at maaliwalas na apartment building na may 3 palapag. Wow, apartment pala talaga? Ani Beth habang iniikot ang mata sa paligid. Magkakatabi lang ang unit namin, malapit sa pinto na isa't isa, bagay na ikinagaan ang loob ko. Kahit nasa bagong lugar kami, hindi ako ganon kakabado dahil nandito si Beth. Kaibigan ko, kakampi ko. Mga iha, ilagay niyo muna dyan ang mga gamit ninyo. Utos si Tita Lorna. Mamaya niyo na iayos yan. Itutur ko muna kayo para makita niyong lugar. Nagkatinginan kami ni Beth, parehong sabik at napangiti. Kahit pagod, ayaw naming sayangin ng pagkakataon. Sumakay kami sa van ulit kasama si Tita Lorna. Mamaya niyo na iayos yan. Habang binabaybay namin ang kalsada, unti-unti akong namangha sa ganda ng paligid. Matarik ang daan, tanaw na ang mga bundok mula sa malayo at halos wala kang maririnig kundi ang huni ng ibon at ang hanging dumadampi sa mukha. Napaka-presko ng klima, malamig, parang Baguio pero mas tahimik. Maya-maya, narating namin ang tinatawag nilang Kawayan Valley. Isang malawak na taniman ng kawayan na may mga nakatirintas na pathways para sa mga turista. Sa gilid ng lambak, may ilog na kristal ang linaw at sa may taas naman mga view decks kung saan tanaw mo ang buong valley na tila isang berdeng dagat. Dito ko kayo ipapasok?
sabi ni Tita Lorna, habang itinuturo ang maliit na information center na yari sa kahoy. Kapag may booking ng mga turista, kayo ang mag-a-assist sa kanila. Madalas foreigners ang dumadating dito lalo na kapag weekend. Grabe, ang ganda, bulong ko, habang hindi ko mapigilan na mamangha. Pakiramdam ko na punta ako sa ibang mundo, malayo sa gulo ng syudad, malayo sa sakit at alaala ng nakaraan. Bagay sa'yo dito, Ariana, sabay si Connie Beth. Baka dito mo matagpuan ang the one mo, no? Napangiti na lang ako, pero sa loob-loob ko isa lang sigurado ko. Handa na akong magsimula muli sa malamig na lugar na ito sa panibagong mundo.